Wow, may bago na naman ang Rusi. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with? Mainit na araw sa ating lahat mga ka-riders. Pasensya na uli, long time no see. Ito, meron tayong bago nakitang motorsiklo. Dito po ito sa Rusi, Santa Cruz, Laguna. Pasensya na, maingay Nasa itaas tayo ng kanilang warehouse So ito, napansin ko lang yung mga bagong dating na unit. At ang lakas makaagaw talaga ng pansin yung kanyang kulay. Bali, ito nga pong i-review natin ngayong araw. Ito po yung Rusi Trek 125. Available po siya sa 5 magagandang kulay. Napili natin tong kulay green. Bihira kasi ako makapag-review ng kulay green Kaya ito ang ating model ngayong araw. Okay, ito po yung 4 pa na available na kulay. All in all, 5 kulay po yan Bali, green nga po. Then red, meron blue, white, at saka kulay yellow. Ito. And depende na sa gusto nyong kulay. Available po dito sa Rusi, Santa Cruz, Laguna. Ngayon po ay November 20, 2025 Alam nyo mga ka-riders, isang sign po na healthy ang isang motorcycle store kapag lagi sila nakakapaglabas ng iba't ibang design ng motorsiklo. Kagaya nga po dito sa Trek 125. Alam ko kapamilyar nito yung Rusi DL 125 at yung Rusi Bolt. Pati yung Ultra, halos iisa sila ng look at same engine lang din po. Meron lang konting pagbabago. Siguro sa request na rin ng ating mga ka-riders sa Rusi, sinusunod nila. Kaya kung ano man po yung mga bago nilalabas nila, sigurado may konting improvement po yan. Sige, bago tayo mag-start total na dito na rin lang tayo sa taas. Pakita ko po muna yung mga ibang available na units. Meron po ditong Rusi Force 150. Ayan, available po dito ang kulay gold, black, at meron din pong white. Ngayon ko lang nakita itong kulay white Glossy white pala. Alam ko nababago pa kulay nito pag nasinagan ng liwanag Bali ito ang available po na unit dito sa Rusi, Santa Cruz, Laguna. And then Sparkle 125 available din po dito. Na-review na po natin to, yung kulay black nito. So available po dito ang sky blue. Yung palatandaan po na 125cc ang Sparkle ay wala po siyang kulay pink na decals dito. Black at sky blue lang ang kulay. So ito po ay 150 na Sparkle. Anyway, pare-pareho naman fuel injected yan. At sa likod naman po, ayan yung kulay red na Rusi Sparkle 150. Okay, may dalawang available dito. Ang ganda ng candy red, di ba? At dito sa likod, syempre, yung kanilang mga pan-tricycle na Rusi Macho, may 125, 150 at saka 175. At si ADX ng Rusi 150. Ayan, available po, kulay red, yung version 2. At syempre, hindi po mawawala yung special edition ng Rusi Flame 150. 2 or 3, ayan. At ito yung latest version din ng Rusi Plus 150X. Ito po yung full digital ng kanyang panel. Kasi doon po sa naunang version, combine po ng analog at digital So ayan, available po dito mga ka-riders Ayan, sa likod may babang kulay. Ayun yung kulay black, ang Rusi Flame. Okay, bali carb type po yan mga ka-riders Ito po pala ang FI. And then dito sa kabila, kulay pink na Rusi Surf 125. Rusi Flex 125. Ayan, 4 na dilaw. At sa likod naman po, okay, ito yung 125 na kulay black. Ito yung na-review natin sa Victoria, Sparkle 125. And then katabi niya si Rusi Breeze 150. Rusi Sparkle. Marami na silang Sparkle ayan pa po. At saka yung Rusi Breeze na kulay gray.
Okay, balik na tayo kay Rusi Trek 125. Bali ngayong 2025 lang po ito lumabas mga ka-riders ha. So ayan, kung XRM inspired ang inyong hanap pero budget meal, dito lang po kayo pumasyal sa Rusi Motorcycle. Sa headlight, similar po siya dun sa looks ng DL. Ayan, ganyan po ang tsura niya. Meron siyang garnish sa tabi ng headlight. Bulb lang po ang ginamit sa kanyang headlight. Pero ito naman, pwedeng palitan po ito ng LED na. Maraming nabibili naman sa aftermarket. Flexible na turning signals. LED po ang ginamit. Ang maganda rito, ayan, naka-design siya na parang arrow. And then unique din naman yung kanyang taillight stoplight. Wala nang kapareho, di ba? Pare-pareho na po yung LED. Magkakasama na po yung mga turning signals at taillight stoplight. And then isa sa napansin ko, yung pong kanyang handlebar, medyo maliit na. Kita nyo yung sabitan ng ating carrier or ng basket or ng cellphone, mababa na. Ayan, pure black lang siya. At for sure, naka-upright po ang position nito dahil nga po pang on and off road na. So ready siya sa anumang klase ng kalsada, mapa rough road, mabuhangin, at saka lubak-lubak. Palaban po itong si Rusi Trek 125. At isa sa trademark po ng isang on and off road na motorsiklo, yung kanya pong telescopic fork na front suspension. Kita nyo may rubber boot, saka medyo mahaba siya para sa impact ng shock absorber. Malaki ang clearance, hindi basta masisira ang ating front suspension. And then no problem, flexible plastic na fairings. Ayan, malalambot siya. So kahit ito'y madangge o maipit, susunod lang siya, hindi siya basta-basta mababasag. Equal lang sila ng quality ng plastic hanggang dito sa side fairings niya. At maganda yung decals niya saka sticker, hindi na siya over decorated, di ba? Simpleng-simple lang dito sa pinakaibabaw ng headlight, sa visor niya, dalawang guhit ng kulay green na decals, then black, then dito pure green na sa fairings, combine lang ng mga decals na kulay black. Ayan. Basang-basa, wala na masyadong duplication ng kanyang pangalan. Meron dito Rusi, and then yung kanyang displacement na 125 Trek, yung kanyang model name dito sa likod. Yun lang, sana ginawa ng pang dual sport yung gulong niya, di ba? Para mas makapit sa kalsada. At isa pa, tube type pa rin po siya mga riders. Wanda po ang brand. And then ang size po nito sa front tire po 250 by 17. Pero panalo na rin sa kanyang mag wheels, di ba? Basta black lang siya, wala nang decals. Para na rin siyang rayos, ang dami. Kaya sigurado matibay po ito. And then dito naman po sa rear tire, 275 by 70 ang size. Although non-adjustable po yung kanyang suspension, okay lang dahil naka-dual shock na siya. Then stainless, kulay black na coil spring. At syempre dahil di kadena po, 4-speed semi-matic ang Trek 125. Dito po sa footrest and aluminum, okay lang kahit walang rubber, ayan, kakapit na, magaspang. And then dito po sa kanyang gear pedal, stainless na rin. Then katamtaman lang yung size ng kanyang side stand, medyo mataba rin yung bakal. Hindi naman siya maiksi, hindi naman siya mahaba. Pero sa center stand niya, medyo mataas siya. Saka mataba ang bakal. And then stainless steel na heat guard. Ganda to, hindi nakakalawangin. Mahaba po yung kanyang muffler. Then naka laser print po yung tatak na Rusi. And then syempre, isa sa sakit ng mga muffler, yung naninilaw, kinakalawang. Kailan lang bumili po tayo ng back to black na boss. Mukhang effective po siya mga riders, subukan nyo rin po. Nga pala sa braking system po, dito po sa rear brake, naka-drum pa rin po. Mabilis i-adjust. At dito po sa front brake, naka-single disc and dual piston caliper. Wala po siyang CBS mga riders And then full digital po sa meter panel. Tama-tama, lalagyan na ng battery ni Sir Darren. Inaantay lang tayong matapos mag-review So makikita natin maya-maya. Wait lang po ha. Okay, sa switches and button, ganun pa rin naman po. Nandito po sa left side yung kanyang switch ng headlight, DRL, and then switch off. High beam, low beam sign, turning signals, horn, and then choke. At dito po sa kabila, solo lang yung electric starter push button. And then sa upuan naman po, makitid lang siya. Kaya sigurado magiging friendly po sa atin to. Lalo na sa mga kinapos sa height. Single tone lang po siya, wala nang tahi. Napakalambot po ng kanyang foam. Meron din naman siyang shape or stopper. O nakakita nyo, nakatambok banda rito sa gitna. Siyempre, Rusi po yung seat cover na yan. Stock, makapal po siya. Ganda, malambot. Hindi tayo sasaktan ng puwet dito. At ito pong kanyang grab bar, although maliit lang, okay lang kasi may rubber na cover. Kaya hindi sasakit ang kamay natin in case na kumapit tayo ng matagal na mahigpit.
And then maliit lang po yung kanyang U-box ha. So wala tayong ilalagay na helmet dito. Puro ano lang po, basic tools o siguro kapote kasya rito. And then 3.7 liters lang po ang kanyang fuel tank capacity. At meron po siyang top speed na nasa 90 kilometers per hour. So sa fuel consumption, wala po tayong nakitang detalye. Pero dahil sa carburetor pa rin po ito, sa experience po natin ng paggamit ng 125cc na semi-matic, naglalaro po yan sa more or less, estimate lang po, 40 kilometers per 1 liter. And then dahil same engine specs lang po sila ng DL at ng Bolt, pati Ultra, meron po itong maximum power na 7.7 horsepower at 8,000 RPM and 8.5 Newton meter of torque at 6,000 RPM. 4-stroke, single cylinder, 2-valve, single overhead cam, air-cooled po sa cooling system, carburetor type pa rin po sa fuel supply system, 125cc displacement. At tumitimbang lang po ito ng 89 kilos sa dry weight. Meron po siyang 750mm na seat height at nasa 155mm naman po ang ground clearance. So dapat talaga mataas po ang ground clearance lalo na't gantong pang off-road na motorsiklo na rin. Siyempre sa bahaan may sasabak natin to. Yun lang, wag natin masyadong ilusong sa baha para sure na rin tayo, di ba? Siguro yung mga kalahating gulong lang na baha, ayos na, pero pag mas lalalim pa, miwas na tayo. Okay, Sir Darren, long time no see ha. Kamusta na? Okay lang. O, shoutout muna. Baka may shoutout. Sino ka? Busy si Sir eh, hindi makapag-isip. Kanina pa yan busy, nabala na nga natin. Ito na ba yung official niyang battery? Parang hindi pa. hindi, ano lang. Pan-testing lang talaga. Hiniram ko lang dun sa isa. Ayan ha, mga ka-riders, para sa inyo pong request. Ay. Para makita nyo po yung kanyang meter panel. So dito sir nakapwesto yung battery niya. Sa U-box na rin. Ano? Ayan, mga riders, malalim pa pala. Kung hindi pala dito nakalagay ang battery, marami tayong may ilalagay. Parang parehas sila itong nung ikakabit ko, 5L. Ano bang brand ito? Guyuwi. 5L ba ito? Oo nga, 5L. Parang same siya nung... Ito nga, same nga. 5L talaga. Ay hindi, mataas. Nga pala mga riders, 800 ml po ang kanyang engine oil capacity. Ayan, mabilis tayo makakapag-change oil. At open naman siya. And then stainless po yung kanyang kickstarter. Ganda rito, hindi masyado mahaba, di ba? Tama lang. And then stainless din yung kanyang brake pedal. Ang ganda, mag-stainless. Naka-carbon loady yung kanyang engine cover dito. Ang ganda. Tama, 5L nga yung battery niya. Ay, Malaman natin yung tunog ng tambucho. Sound check din tayo ng kanyang busina. Okay, salamat sir. The moment of truth, check natin kung colored ba yung kanyang meter panel. Wow, colored po mga ka-riders. So kahit maliit lang siya, kita nyo kompleto po. Makitid lang, pero ayan, meron siyang gear indicator to. Napaka-importante po ng may gear indicator. Balita ako kasi dun sa ginayahan nito, walang gear indicator. Ayun po, kita nyo, primera, segunda, tercera, and cuarta. Ano ba yan sir? Rotary? O ano? Hindi. Hindi siya Ayun, na gano'n siya. rotary ang kanyang ano, Pero pag naandar, hindi na. gear shift pattern. Pero Oo, pag, ganun talaga. Naandar, hindi na siya road. Then dito po, ayan, siyempre, kaunting gasolina lang sinali natin. Kita nyo, ano lang siya. Empty pa rin, pero may gas na po yan. And then ito yung battery life niya. No. Pero ito mag-charge pa siguro to. Okay, hindi brand new ba yung battery? Hindi. Kaya pala, okay. And then ayan po yung RPM sa taas. Diba maano? Very premium yung itsura ng kanyang mga indicators. Hindi kagaya dun sa iba na sabog. And then ito yung speedometer syempre. Then trip meter. And then nandito po yung sign ng neutral. And then ito pa yung turning signals. Ayan sa magkabilang side. Tapos ay beam loading sign yung kulay blue. Okay, check na nga pala natin yung headlight niya. Okay, mapapansin nyo yung halogen bulb po niya ay kulay dilaw. So yung nga kagaya na sabi ko kanina, pwede naman tayo magpalit ng LED na ilaw para mas maliwanag kung gusto nyo lang naman po. And then testingin natin yung turning signals. Okay, kita nyo running light siya mga riders. Oh. Saka arrow, di ba? Lupit. Sir, pakipihit nga sa right turn sa kabila. Ayan. Wala lang po siyang hazard mga ka-riders, pero mabilis na magpa-install ng hazard. And then, check natin yung kanya pong taillight. Okay, sa taillight naman, ayan, hindi na siya arrow. Pero matingkad yung pagkadilaw niya, iba talaga kapag LED, di ba? And then yung kanya pong taillight, ito sa magkabilang side.
And then meron pa siyang extrang ilaw dito, LED para sa ating plate number. Sir, pakipreno nga po. O ayan, tumitingkad. Dito pa rin yung kanyang stoplight. Titingkad lang siya red. Ayan. So okay naman sa safety features niya. Okay, Sir Darren, pakibusina nga po. Okay, malakas po ang busina. Hindi na tayo kailangan mag-upgrade. Pwede na to. Rinig na rinig naman eh. Okay, para marinig po natin yung tambucho, mag-sound check tayo. Sige, sir. Okay mga riders, hinayaan muna namin mag-circulate yung gas kasi di ba hindi siya agad makapag-start. Pero ito okay na mga riders, nag-circulate na. Sige nga sir, paki-bomba ng konti. Ayan po yung kanyang tambucho, tahimik naman. Chinecheck ko kung may kalansing o ano mamang ingay. Natural na malinis yung kanyang muffler. Ganda ng tunog mga riders. Naibutit na improve na po ng Rossi kasi yung mga naunang labas po talagang napapansin ko makalansing eh. So dito po talagang well improved na ang kanilang mga motorsiklo. Nakita nyo tahimik lang pero hindi na siya namamatay ha. I-check natin kung delayed yung kanyang throttle ha, sa RPM. Ayan. Kita nyo, yung kanyang idle po ay nasa 1 lang o mahigit 1. Sige pre, pakikambyo nga. Ayan ha. Pagdating ng 2, mahigit. Ikot na siya. So, hindi siya delayed mga riders ha. Pero alam nyo, kagaya ng sabi ko, okay lang na medyo delayed para sa safeness pa rin po natin. Kasi mamaya may magbiro po sa atin, biglang pigain, di ba? Lipat agad tayo, harangkada tayo pagka ganon. So ito, not bad para sa isang 125cc, diba? Naka-digital panel ka na. Then parehong naka-mugs na, diba? Then ang ganda rin ng kanyang body design. Then combine LED at bulbs. Pero pwede nyo gawing full LED yan. Palitan natin ng LED sa headlight. Mas lalo po siyang bumaba nung sinide stand natin mga riders. Kaya sigurado para sa height ko na 5'8", hindi tayo mahihirapan dito. Kita nyo po, lapat ang ating dalawang paa. Nasa gitna pa po tayo ng upuan na. Kasi yung iba lumalapit para bumaba. Pero ito sa height ko na 5'8", yan. Kasi nga po, 750mm lang ang kanyang seat height. Baba na po yun mga riders. Sa ground clearance naman, mas maganda itaas pa sa 155. Pero 155mm po ang ground clearance. Ayan, forma natin dito po. Attract na attract talaga ako sa kulay mga riders. So, sa gabi ang ganda nito. Okay, dito nga po tayo sa naked handlebar. Medyo mahaba din pala siya. Although maliit lang yung pagkaka-curve niya, hindi siya masyadong mataas. Pero dito, check natin ha. Malayo naman ha. May distansya pang mga 1 inch. Maganda yung may bar end. Protection natin sa kamay yan. Once na tayo po ay mislide, ito muna ang unang kakayod, hindi yung kamay natin. Then dito sa kabila, malayo sa ating hita. And then sakto lang, kala ko naka-upright siya ng mataas. Hindi pala, saktuhan lang, hindi naman tayo pasubsob oh. At eto na, wow. Ang lambot po ng shock mga riders oh. Pakinggan natin pare-pareho kung may ingay o langit-ngit o lagutok ha. Nakita nyo po yung response oh, grabe. 9 ang i-grade ko out of 10 ang kanyang performance pagdating sa shock absorber nito sa rig. Suwabing-suwabe mga riders. Lambot po. Sumabay pa yung lambot ng upuan. Okay, check natin yung kanyang front brake na disc. Okay. Sakto lang. Yan, half press. Kagat na agad siya. And then sa drum brake. Dito sa paa. And almost equal sila po ng preno. Malalim siya pero makagat. Ayan, ma-responsive ang preno. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be
fucking sour. Take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Murang-mura po sa cash price, 48,000 pesos. And then straight monthly siya, walang down payment. At sa 36 months po, 2,090 ang monthly hulog. Sa 24 months, 2,775. At sa isang taon po, 4,840. Ayan, sa mga interesado po ha, available na po dito sa Rusi, Santa Cruz, Laguna ang 2025 Rusi Trek 125. Like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po. How you fight in the ring, how you take a fucking swing.